Saan po ba tayo makakatipid? Yung bibili na lang ng wedding ring na pwede nang isuot agad-agad o yung magpapagawa pa tayo sa gusto nating design? Hello, hello, hello! This is Vency and welcome everyone to Gold 101 by Vency. Come everyone to my channel! Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you! Isishare ko po sa inyo ang isa sa pinaka-importanteng okasyon sa aking buhay, ang aming big day. Huwag kayong mag-expect ng engrande dahil napakasimple lang nito. At magbibigay na rin ako ng iilang tips para sa mga nagbabalak dyan magpakasal. Unang-unang tip na ibibigay ko po sa inyo, siguraduhin handa ka na at ang mapapangasawa mo 200%. Kasi there's no stepping back in marriage. Lifetime commitment ito, kaya don't rush things. Dapat handa na kayo para dito. Pangalawang tip naman, iset ang date kung kailan at saan gustong magpakasal. Ipabook ito ng maaga kasi tandaan natin, hindi lang tayo ang may gustong magpakasal para makuha natin yung pinakamagandang oras na available. Pangatlong tip naman, mag-apply ng marriage license. Ang mga kailangan ay NSO birth certificate, Senomar, at meron ding seminar. Pang-apat, habang pina-finalize ang inyong kasal, kailangan meron kang checklist para wala kang makakalimutang importanteng bagay na kinakailangan sa kasal. Panglima at panghuling tip naman, stick to your budget para maiwasang magkautang. Ayon, simpleng-simple lang ang mga tips na binigay ko po sa inyo. Sana naway makatulong ito para magiging successful ang inyong big day. At meron pa akong pahabol na tip kung saan makakabili ng murang wedding ring. Po ba tayo makakatipid? Yung bibili na lang ng wedding ring na pwede nang isuot agad-agad o yung magpapagawa pa tayo sa gusto nating design? Ayan nga, today, December 10, 2020, napakaligaya po ng aking puso kasi today marks our 4th wedding anniversary. So, pag sinabing wedding, mawawala ang kainan, ang inuman, at lalong-lalo na sa pagpaplano kung saan bibili ng murang wedding ring. So of course, dahil naranasan ko na po ang stress ng magpaplanong magpapakasal, dahil kami wala po kaming wedding coordinator noon, wala po kaming wedding planner. Kami lang po lahat-lahat yung nag-asikaso po, from big details to small details. Kami po talaga hands-on yung gumawa ng lahat at nagplano ng lahat. Lalo na ako yung pinakapunong abala noon kasi ako po lahat talaga yung nag-manage or nag-coordinate lahat po ng kailangan nung aming big day. Pagkasal nga ang usapin, hindi mawawala kung saan ba bibili ng wedding ring. So kami, dahil medyo nakapaglaan po kami ng konting halaga naman or konting budget para sa aming wedding ring, nagpagawa po kami nung wedding ring namin. Do parang may pagsisisi ako ng konti. Yun nga, after 4 years, ngayon ko lang na-realize na mas mura pa pala pag bumili na agad-agad ng wedding ring na pwede mo nang suotin agad-agad pag ikakasal ka na, compared sa doon sa magpapagawa ka pa, saka mo makukuha yung
item pagawa na medyo mahal. Kasi na-realize ko, noong panahon na iyon, 2016, ang program po ng 18K noon ay nasa 1.8. Pag nagpapagawa ka po or yung personalized na wedding ring, magkakahalaga po ng 2,000 per gram. But, pinili po naming magpagawa kasi parang maiba naman or basta nandun yun sa plano namin na magpapagawa kami. Though ngayon nga, na-realize ko, mas makakatipid nga pag bibili na lang diretso ng wedding ring na pwede nang isuot agad-agad. Kasi nga, imaginein mo, 200 per gram yung difference pag bibili ka ng gawa na kesa sa magpapagawa pa. So, sayang naman kasi yung wedding ring namin is, ito ipapakita ko po sa inyo. This is our wedding ring. Ayan. Wow! Ito. Pinagawa po namin ito sa Arangke. Bali, meron po akong kaibigan na meron din pong kaibigan doon sa Arangke na seller po ng gold doon. So, siya po yung pinapunta namin doon at inatasan namin na magpagawa ng wedding ring na ito. Yun nga, ang sinabi sa amin is 2,000 per gram ang pagawa. So, yung budget po namin that time is nasa 20,000 for the wedding ring. So, pinagkasya lang po namin yung aming budget na 20,000 sa wedding ring. So, ang lumabas na gramo ng wedding ring namin is 10 grams kasi 20,000 tapos 2,000 per gram. So, 10 grams po ito lahat, yung pair. So, ayan. 4.6 tapos 5.4 naman itong malaki. So, 10 grams siya lumabas. Pero, ang kagandahan nito is standard naman po na 18K yung lumabas na din po dito. Kasi nga, yung disadvantage pag nagpapagawa po na tayo ng mga customized or personalized na mga jewelry, medyo commercial gold yung lalabas. Pero dito naman, salamat sa Diyos at standard gold naman yung gamit nung pinagawa namin nung wedding ring. So, ayun nga, based sa aking experience ng pagpapagawa ng wedding ring, alam nyo po guys, nahahalata ko na nag-yellowish na yung color ng aming wedding ring. Do yung lining niya is gold, yellow gold dito. Pero yung kabuuan dito is white gold po iyan. Pero alam nyo sa katagalan, nag-yellowish na rin po siya. So, kailangan po ito ng papatubog na naman siya ng white gold para medyo maganda ang kalalabasan ng wedding ring namin. Kaya ako po naisip na 10 grams ang gawing wedding ring namin kasi of course ayoko naman nang nade-deform siya, nayuyupi siya. So kailangan medyo mabigat siya para hindi masyadong ma-deform kung sakaling ipang araw-araw nyo po na gamit. So ayun nga, the higher the purity the better. So kung afford nyo naman po mag 18K kasi medyo konti lang din naman po ang agwat ng 14K sa market. So, depende na po sa inyo kung anong preference nyo, kung anong K nyo ipapagawa yung wedding ring nyo. So, ayun nga, yung sa amin is, we prefer to have 18 karat wedding ring. Sabi ko nga before, yung bulaklak sa simbahan, yung bulaklak na dadalhin sa reception, nalalanta yun. Pero yung wedding ring ay lifetime. So, ito yung parang pinagtuunan ko ng maraming pansin kasi nga ito ay lifetime at ito ay importante naman po talaga sa pagpapakasal. Itong wedding ring, kailangan solid siya. Pero kung gusto nyong hindi siya gamitin, yung binasbasa nung pare nung kinasal kayo, pwede naman din po tayong bumili. Katulad ko, bumili po ako ng pang-araw-araw talaga na wedding ring. Para hindi masyadong gamit na gamit itong wedding ring namin. Syempre, pinagkakaingatan namin to kasi ito talaga yung binasbasa nung pare nung kinasal kami. So, ayun nga, sana makakuha po tayo ng tip kung may plano pong magpapakasal, kung may plano pong bibili ng wedding ring. Marami naman pong medyo mura na wedding ring po sa ating market. Depende po sa inyo kung saan nyo preferred bumili. Yun nga, ang wedding ay isa sa mga pinaka-espesyal na okasyon sa ating buhay. Sa pinagtuunan ko ng pansin, yung photo and video namin. Kasi syempre, pag tumanda tayo, memories na lang yung meron tayo. So, ano bang titingnan natin pag gusto natin ng balikan yung mga nakaraan natin? So, titingin tayo sa photo album, titingin tayo sa mga videos. So, sinigurado ko rin po na maayos yung photo and videos namin. So, ayun, pinagtuunan ko po ng pansin yung aming wedding ring at saka
photo and video kasi yun talaga yung pang lifetime. Sana may nakuha kayo o mapupulot na tips sa ating video po ngayon na nagustuhan nyo ang video po natin ngayon. At kung nagustuhan, pakihit naman po ang like. At doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na to, kung gusto nyo po ng mga gold na kwentuhan, aba-aba, mag-subscribe na po tayo dito sa channel ko, Gold 101 by Vency. Ang lahat po ng contents natin ay tungkol sa gold. Ayun nga, hindi ko nahahabaan ang ating video na ito. Maraming salamat muli sa aking 1,000 plus na subscribers sa patuloy na pagtangkilik, pagsusuporta at pagmamahal sa aking channel. Thank you so much po sa aking mga subscribers. Kayo ay blessing sa aking buhay. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye! Till next time po!